O tuloy-tuloy po ang special coverage ng Impact Publishing, lalo na ng currentph.com. Hingil po dito sa naganap po na aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng International Criminal Court. Sa kasalukuyan po ay naroon na po sa The Hague ang ating dating Pangulo at by estimated time, alas 9 po ngayong gabi, ay siya po ihaharap na doon sa tribuna ng criminal court, no? Ako po naman si Ricky Rivera. Ako naman po si Dodi Lacuna. Magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon, magandang madaling araw. Yan. Okay. Sa mga kababayan po natin, hindi lang po din sa Pilipinas, kundi lalo na sa mga pinakamamahal nating mga OFWs para maintindihan niyo po ninyo talaga kung ano yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Sa ngayon ay patuloy po yung mga kaganapan sa iba't ibang mga bahagi ng mga urban at rural cities po natin, lalo tigit sa Mindanao at sa Visayas. Yung mga supporter po ng ating Pangulo ay nagsasagawa ng mga tinatawag na prayer rally. No? In the hopes na magkakaroon ng mirakulo na maibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Ang ginagamit na anggulo ngayon para magkaroon ng ganyang pag-asa ang ating mga kababayan, dahil wala ho daw jurisdiction itong International Criminal Court over sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, hindi na nga nila nauunawaan ng lubos, di ba, Richard? Kung paano yung jurisdiction ng ICC ay sapat na para umpisahan ang paglilitis sa kanya. Kasi tama nga yung sabi mo, yung treaty, lipas na yun eh. So hindi na issue yung treaty dahil wala na naman tayo sa ICC. Pero lahat nga nung krimeng ito na binibintang kay Pangulong Duterte ay naganap nung kasapi tayo ng ICC. Yun, may jurisdiction sila doon. Simple lang. You cannot, although they may raise yung mga legal team ni PRRD, again, I will be saying they might raise it before the courts, but it will just prolong the agony. Kasi pagka niraise nila yan, tatagal ho yung trial at malamang sa hindi. Kasi hindi naman basta-basta yan, Dodi eh. Kasi ngayon, ang mangyayari, mamayang alas 9, i-identify na ho ng International Criminal Court kung si Duterte nga o hindi yung kanilang nahuli. So, ganun lang ho kasimple ho yan. Ngayon, kapag ang ating dating Pangulo, sana wag siya magyabang mamaya, pero kung magyabang siya na I am Duterte, blah, 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 I bear full responsibility behind this so-called extrajudicial killing, goodbye. Goodbye. So, pero hindi ba, pre-trial lang yan, hindi ba? At kasama dyan, yung petisyon ni Duterte at kanyang mga abogado on the main issue nga ng jurisdiction, hindi ba? Yung pinasulong ng mga abogado nila. Dodi, parang arraignment pa lang yan. Hindi pa siya pre-trial, hindi pa siya trial. Hindi nga pre-trial, arraignment, tama. Arraignment lang yan. Whether he will say that he is guilty or he pleads guilty or he pleads not guilty to the charges against him. Dodi, yung arraignment, assumption of formal jurisdiction lang yun. So, kumbaga, i-assert ng ICC na sila have jurisdiction over the person of Duterte. So, ang gagawin lang nila dyan, kakausapin nila, are you Mr. Rodrigo Roa Duterte? Yes, I am. Are you the president? Ganyan-ganyan. Are you the one identified in this case allegedly violating the laws of humanity? Yes. Ganun lang yun. And then, so yung physical presence pala is enough for the court to exercise. Kaya nga wala na eh. Diba? Kaya before the start of the trial. Kaya ngayon nire-raise ng Duterte camp yan just to gain sympathy and as a political tactic. Hindi na siya legal tactic eh.
Kasi hindi mo na siya pwedeng erase. The minute na erase mo pa yan, hindi, we're questioning the jurisdiction of this court over the person of Mr. Rodrigo Roa Duterte, it will just prolong the agony. Alalahanin niyo yan, maawa naman ho kayo sa matanda. 79 years old na ho yan, 80. Wala na ho, kumbaga bilang ang araw niyan. So, kung patatagalin niyo pa yan by questioning jurisdiction, kung ako sa inyo, wag na. So, except when wrongdoing was committed in the person of Duterte. yung problema nga, wala nga wrongdoing kasi hindi naman torture, di ba? Oo, hindi naman siya kinitap, hindi naman siya tinorture. Hindi naman ni-rape, di ba? Hindi naman ngayon, if they also raise that, that will add days. Kung nakakulong na yung tao eh. Siyempre, bilang lawyer, kung ako lawyer nila, ang pinaka-objective ko is palabasin agad-agad ang Pangulo. Pero hindi nga magagawa ngayon yan ng ganong karaka-raka, hindi katulad din sa Pilipinas. Kasi nga, nandiyan na siya sa jurisdiction ng ICC. Ngayon, kung i-questionin mo yan, another day, dadagdag sa another day yan. O, pag-questionin mo na illegal yung kanyang address na ginawa, na malinaw naman sa sikat ng araw na totoong na-violate ng due process, pero ang problema nyo, yung violation ng due process na yun, wala akong kinalaman dun sa kaso. Hindi ho yan material para maapektuhan yung kaso mismo. So dahil iyan ay procedural lang, pwedeng isang tabihan ng ICC. At kung halimbawa, matunayan man na may defect, sabi ko nga, di ba sabi nga natin kanina, Dodi, may prinsipyo ng extradition or prosecution. Ang problema, hindi na tayo signatory, so maaaring hindi siya, kung ma-extradite siya, ma-extradite sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Na member ng ICC. China. Malamang hindi China, Dodi, o Estados Unidos. China? Malamang hindi. In fact, ano mo ba, nag-try sila na magkaroon ng political asylum sa China. Itong mga Duterte, ba't sila nabigo? Kasi baliwala eh. Kasi in the first place, una, hindi naman kinikilala ng China ang ICC. So kahit di ba isa sa mga umuugong na balita ngayon na Duterte was seeking political asylum, that is why he went to Hong Kong for that PDP rally. Yun yung mga backstory. And then to Dubai, hoping that the Dubai government will oblige him, di ba? Problema, pagka isipin mo kung gaano ka serious na ang mangyayari sa relasyon ng Pilipinas at China, kung tinanggap ng China yung political asylum application ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ikalawa, papangit at mapapatunayan na meron na talagang mga Chinese agents dito. Di ba? So, tama yung ginawa ng China na hindi niya tinanggap. At tama rin yung ginawa ng Dubai na hindi rin niya tinanggap. Kasi hindi kayo nagtataka bakit yung laybay ay umabot ng 12 oras samantalang refueling lang naman talaga yung ano. Napakatagal sa Dubai. Pero sa China nga, lalabas nga na kinakanlong ng China si Duterte kung pumayag ang China sa political asylum as requested by the former president, di ba? O pati away yan. China will not do that. Ayaw makipag-away ng China sa atin. Sa totoo. Ba't siya makipag-away? May trade war nga lang sa United States. Anong unahin niya? Yung trade war kay Trump, na kapag lumala, naapektuhan yung kanilang ekonomiya, babaksak ang Communist Party of China. Aalalahanin pa ba niya yan si Duterte? Hindi. Hindi naalahan si Duterte. Wala na si Duterte. Yan. So, kaya ganyan. Kaya mga kababayan, ang tanong ho namin ngayon... Pero, di ba, may mga nagtatanong din, 5 ang abogado ni Duterte doon. Kasama si Harry Roque, na appointed daw or accredited. So, 5 Pilipino yun. 4 of them awaiting accreditation. Kung ganung kadami ang mga abogado ni Duterte sa dahig, ibig sabihin, umaasa sila na ma-extradite, mapapabalik si Duterte at maka-question ng gusto ang jurisdiction ng ICC kahit sinasabi mo na academic na. Pero legally, di ba, pag mga abogado kasi nagtipon-tipon, naghayag ng kanilang petisyon, yung legal ay nababaliktad. Di ba? Nag-iiba ng kahulugan, di ba, ng legal sa kanila. Pati ang point ko simple. Kasi pagka again, pag nire-raise mo pa rin yung issue of jurisdiction, tatagal si Duterte sa kulungan.
Kasi ihiring pa nila yun eh. Ibig sabihin, bago tama. mangyayari doon, Collegial yan, di ba, brother? Richard, collegial yan. Dagdag yun. So, mas matatagalan yung pag-stay niya doon. Di ba? Samantalang whereas kung ang strategy mo is direktamente, anuin mo na kaagad kung ano yung charge. Baka doon may pag-asa. Kasi mahirap patunayan, sabihin ko na nga, mahirap patunayan po mga kababayan yung allegation. I'm sorry to say, marami tayong kaibigan na tumulong sa mga EJK, ang Magdalo, kaibigan nun din natin yan. Lahat, marami tayong kaibigan. Pero sad to say, sa mga ganyang krimen kasi, mahirap i-1+1. Kasi para mapatunayan mong guilty si Duterte, kinakailangan mong patunayan na direktamente siya ang nag-utos ng mga pagpatay. Pero di ba lumalabas ka sa mga public statements niya na diretso niyang na pag-utos? Di ba? Hindi lang para kundi totoo, di ba? Sasalita siya sa mga pulis, patayin niyo yan, patayin yung mga drug pusher, di ba? Kill nga, di ba? Hindi kasi pwede mong sabihin na yung pagpatay na word, hindi naman nangangahulugan na physical death yun. Metaphorical lang. Metaphorical, di ba? Di ba? O, papatayin ko yung negosyo mo. Pinatay ba kita? O, di ba? Yan, doon. O, Dodi, patay na patay ako sa iyo. So, ibig sabihin, papatayin kita? O, patay ka na? Papatayin siya ng asawa ko. Di ba? Yun. Although, pwede siyang maging, doon sa inducement. In-induce. Doon pwede. Pero yung papatunayan mo na direktamente siyang naging cause ng pagpatay, baka hindi mag-apply sa kanya. Kaya nga doon sa pero sinasabi mo, guilty through inducement. Kaya doon sa kaso, will virtually make him also the mastermind, di ba? No, doon nga sa ICC case, Tol, basahin mo mabuti, nakalagay doon, co-conspirator. Tama. Co-conspirator. Okay. Bakit siya naging co-conspirator? So, ibig sabihin yan, may conspirator. Sino yun? Sasabihin ko na ngayon, ang tunay na in-identify na ICC ay si Senador Bato de la Rosa, General Oscar Albayalde, at si General Leonardo. Yung tatlo po na yan po yung paparusahan ng mas matindi kaysa kay Duterte. Kasi si Duterte... Executors sila ng presidential command. Di ba? Kaya nga mas malala, sila, mas malala yung makukuha ni Senador Bato de la Rosa. Baka nga siya yung main conspirator. Diba, Richard, parang pantay lang yung ganung akusasyon, pantay lang yung bigat na accountability ng nag-utos o yung tinatawag na mayroong command responsibility at yung mga inutusan niya. Di ba mas mabigat nga yun? Tama ba? Ang mga nag-utos kaysa doon sa mga inutusan. Sige, go. Tol, ang onus, ang issue simple. Ang issue, sila ba o hindi sila yung nag-utos ng pagpatay sa mga taong to? That's the issue. Yun yung issue. Sinasabi mo kung sino yung direktong nag-utos sa mga pumatay. Kasi ang mga pumatay, yung mga pulis ni Albayalde, pulis ni De La Rosa, pulis ni Leonardo, at mga vigilante groups na kabalikat ng mga pulis sa drug war na yan. Yun ang sinasabi. Directly. Pwede yung doon, katulad ni Milosevic, si Milosevic general, di ba? Nung panahon ng gera, talagang may mga nakitaan siya na ebidensya na siya mismo pumatay. Pero kapag conspiracy yan, di ba, the guilt of one is the guilt of all. Yung guilt nila, ng ganong kabigat, yun din ang guilt, kabigat ng guilt ni Duterte. Di ba, Richard? Precisely. Kaya lang, ang mangyayari kay Duterte, malamang yan, inducement. Ngayon, mas magaang-gaang yun. Ngayon, pero ang tapatawan talaga dyan ng habang buhay malamang, or 30 years plus, would have to be Senador Bato de la Rosa. And dating General Oscar Albayalde. Pero hindi na ganyan. Sigurado naman silang aarestuhin at tiyak naman yan. Pero yung pamamaraan na kanilang pag-aresto, medyo may kakaiba. Dodi, ako Hindi kakaiba ba sa pag-aresto nila kay Duterte nga? Malamang sa hindi, they will resist. They would what? They will resist. Sinasabi lang nila ngayon yan ni Bato na he will not.
O, sabi niya, sasamahan niya raw si Duterte. Sasama raw siya kay Pero Duterte. sabi niya. Pero yung mga Dahil nakaraang statement dahil niya, dahil mag-eleksyon. Sinasabi niya yun dahil mag-eleksyon. Para sa kanya. Teka, hindi na natin nasagot yung puro sub-issue yung yung People Revolt nga pala, balikan natin yun. Yung tinatawag na People Revolt. People Power pala. People Power Revolt. Na nagsimula noong 1986. Kaya go, sige. Hindi. Pwede ba na magkaroon ng revolution ngayon dahil dyan sa arrest ni PRRD? Anong tingin mo? Hindi, yung People Power Revolt naman yun. Parang unique yun to remember, hindi ba? The real EDSA People Power to 1986. Parang alaya naman ng mga nakaganapan ng araw na 1986. So bago mag 1986, sa nagaganap ngayon. Hindi ba, Richard? Hindi, at best, pwede mong kunin as a case study yung kay Ninoy. Yung pinatay si Ninoy. At best, baka ito yung example nito. Na pinatay si Ninoy, nag-alsa yung taong bayan, bumaba. Pero it didn't lead to the 1986 revolution. Oo, pinatay siya noong 1983 at nag-progress yung mga protest actions saka protest actions saka yung movement na yan hanggang 1986. For me, this is insufficient an incident for the people, especially the middle class, to go out to the streets and rally and call for the end of this Marcos administration. It's insufficient. Kasi yung majority nung lumabas nung EDSA 1 ay mga batay nga sa kasaysayan ng mga taga middle class, di ba? Why? Tanong mo muna sa akin kung why. Why? Kasi if papatalsik nila si Marcos ngayon, will it lead to the return of the former president of the Philippines? Ang answer, no. Mananatili pa rin siya doon. So, ang solusyon sa pagpapabalik kay Duterte, it's not a political solution. It's a legal solution. It's a what? It's a legal decision. Legal solution. Kasi ngayon, ang sinasabi ng Duterte is, political dapat ang solusyon. Patalsikin si Marcos, ibahin ng gobyerno. Excuse me po, kahit na may ibang gobyerno, excuse me po. Pero parang hindi naman mahirap paniwalaan yun. Na pag sakaling mawala si Presidente Marcos ngayon, may babalik siya si Duterte. Ano ba yun, di ba? Parang hindi nangangahulugan na pag nag-change ng liderato, ibabalik si Duterte. Hindi po. Hindi yan pakakawalan ng ICC. Hindi, kasi nga, Richard, nalalagyan lang, nadadagdagan ng emotional na pakiramdam. Emotional na issue. Hindi ba yung ganyang political issue na haluan? Inisip nila na, sige, mag-rally-rally tayo, protestahan natin ng gobyerno, pabaksakin natin ng gobyerno para bumalik kaya nagagamit si Siyempre, wala namang connection yun, hindi ba? Parang layo. Ang point natin simple, nagagamit lang ho tayo, pasensya na ho yung karamihan sa atin, pag-isipan nyo mabuti. Kasi magagamit lang ho kayo. Kahit na kung ano man ang gawin nyo, magdasal kayo dyan, pumunta kayo sa streets, it will never result to Duterte coming back. Mag-apply kayo sa Supreme Court, kung ano man yung gawin nyo, pumunta kayo, mag-rally, mag-marathon kayo, magsunog kayo ng katawan nyo, walang mangyayari. Kasi hindi makakabalik talaga si Duterte. Ang tanging pwede niyang bumalik is, number 1, kapag nakita ng ICC na walang panalo pala yung krimen, wala naman palang basihan. So pwede siyang palayain, pabalikin. Yun lang. Yun ang pinakamadali. Kung sabi nyo, bring Duterte back. Hindi ang avenue diyan, hindi sa Supreme Court. Kasi wala na silang jurisdiction over Duterte. It is the ICC. So it is in the onus na responsibility ng legal team ni Duterte na manalo sila sa trial para makabalik si Duterte. Parang umaasa ba sila na dahil sa gagawin nilang protest action bukas na napakalaki daw ay mape-pressure ng gobyerno o Malacanang para gumawa ng hakbang na makabalik ang dating Pangulo? Wala na kahit na sinong gumawa, wala na. Nandun na sa The Hague.
Ano gagawin ng Haiti? Susuka nila yun, babalik sa Pilipinas? Hindi, tsaka wala rin magagawa. May magagawa ba ang gobyerno o Supreme Court? Wala, Nasa wala na, jurisdiction wala, na ng wala, wala. sa jurisdiction na ng ICC. Kaya Diba? ganun ang role, kaya ganun ang ano nila kasi mga tamad sila mga lawyer eh. Hindi sila mga tunay na kaibigan ng mga Duterte. Kasi kung talagang kaibigan sila, una, hindi nila palalalain yung sitwasyon. Ikalawa, they will just think of the legal strategy to use so that they will spring out the president from that Hague reason. Pero, di ba, laki-laki nga na kinikita ng mga abogado ni Duterte. Bakit parang pinabayaan nila yung kaso na umabot sa pag-aresto ng kanilang malaking kliyente? Ang yabang kasi nilang, ang sinasabi na, hindi, kahit naman, bring it on. Di ba? Parang ganun. Di ba yun palagi sinasabi, bring it on. Ang tagal nyo naman, punta na kayo dito. O, ngayon, nandyan. O, anong ginawa nyo? Ano nagawa nyo? Ala. Sa totoo lang. Sa totoo lang po. Pero, sa totoo lang. Pero yung pagkukulang na ganyan ng mga abogado ni Duterte para mahadlangan ng pag-aresto sa kanyang bigla, ay parang nakabuti naman sa ating bayan. Di ba, sa totoo lang, ganyang pagkukulang nyo, yung katamaran nyo, ay nagdulot naman ng parang kabutihan sa ating bayan dahil sa nagdulot nga ng pag-aresto sa kanya. Parang sinasabi, para sa mga libo-libong kanyang nabiktima ng drug war. Teka muna, caveat lang ha, mga kababayan ha. We're not siding with anybody, Dodi. Okay nga, opo. Hindi po. So, hindi, opinion ni Dodi yun, na masaya siya. Ako, masaya ako, hindi dahil sa nahuli si Duterte. Masaya ako dahil at least ang Panginoong Diyos, sinabihan na tayo mga Pilipino, lalo tigit yung mga nasa gobyerno, mga militar, mga pulis, uniform services, at mga nagsisilbi sa gobyerno, mapala congressman pa yan o presidente, ay tumino-tino kayo. Dahil pag hindi kayo tumino, may kalalagyan kayo. Yun ang natutuwa ako doon. Sa totoo lang. Maraming salamat. Hindi, ako rin, masaya rin ako, brother, parang ganyan din. Na alam ko yung Panginoon hindi naman pababayaan ng mga taong nalapastangan. Ang mga taong may malaking hinaing ukol sa hustisya na karapat-dapat para sa kanila. So meaning, kung kumilos na ang Diyos, na-resolve na tong ICC ni Duterte, yung isa pa, di ba, may nag-predict niyan dapat March magsimula. Parang galing yata sa iyo yun, Dodi. Bakit ako na naman ang tinuro mo? Mukhang bakit nagdilang anghel ka naman. Mukhang nagdilang anghel ka dahil malamang sa hindi, baka next week, this coming week, baka April, magsimula na yung kinatatakutan ni Sara Duterte. Yung impeachment, talaga naman magsisimula yun kahit nagsalita tayo, hindi. Hindi, magsisimula siya ng Abril. Sa totoo lang. Dapat March. Dapat March eh. Anong preba natin? Nagsukat na po ng mga judges' robes ang mga miyembro ng Senado. At pauupuin lang si Grace po bilang DICT. Pagkatapos niyan, gera na. So yan po ang sa totoo lang. Sa totoo lang, so may nakapagbago ng kaisipan ni Jesus Escudero at karamihan sa Senado ukol sa paglawig o pag-delay, di ba? Pagpaliban ng trial. At seryoso silang gawin ito mas maaga kaysa sa July. Di ba, Richard? Hindi yan moral conscience. Ito sabihin na natin. Dahil hindi dahil sa kanilang moral. Yan, Dodi. Political din, politika. Hindi. May pinagtatakpan silang malaking bagay na nangyari sa ibang bansa. Sa totoo lang. Sa mga susunod natin. Ikaw lang nakakaalam niyan eh. Yung totohanan yan. Sige, next time na lang. Totohanan yan. Yung malaking pinagtatakpan nila mga sindikato na kasapakat sila sa ibang bansa. Hindi yun. Sige, next time na lang. Hindi yun. Yung mga nangyari doon sa hotel sa California. Maraming salamat po. Sa totoo katotohanan. tayo eh. Ayan. Sa totoo lang po. Pero sa totoo lang po,
Totoo po Huwag yung mo nang sinasabi ni alamin. Bishop. Yung kapangyarihan po ng Diyos na dudulot Tinatanggal po mo ng ng kanyang konti para malaman mo kung ano yun eh. Eh, wag na. sa Tayo totoo. na lang Pero dalawa patunay muna. nga, kay Congressman nagbanggit di ba? Yung kapangyarihan ng Diyos, sa totoo lang. Sa Sa totoo totoo lang po, lang. kapangyarihan po ng Diyos lang po yan, na Tayo namayagpag. ay, tayo ay Dahil matuwa, Oo, magpasalamat sa dahil sa Diyos. kanyang katapatan at pag-ibig at habag po sa ating bayan, lalo po yung mga nabiktima ng EJ case noong panahon ng Sa Duterte. totoo lang. Sa Maraming totoo lang salamat po. Sa totoo lang, sa totoong Bansang totoo. Maraming Pilipino. salamat po. Maraming salamat. Good night po. Good night, good night, good morning, good afternoon.